Batas sinabing dapat ang imaginary na kabattle ng mga magta-tryout sa flip top ay yung mga ban. Akata bad trip sa sinabi na ito ni Batas at battle MC na bulag na mula sa bargain kilalanin natin. So tara. Bukas na nga ang tryouts ng process of Elimination 8. Pwede na magpasa ng form. Ang mga interesado, isa nga sa mga requirements ng mga magta-tryouts dito ay gumawa ng 16 bars na may imaginary na kabattle na flip-top MC. Sa setup na ito, tila hindi nga ito gusto ni Batas dahil mas maganda daw ay gawing imaginary na kabattle ng mga magta-tryouts ay yung mga naban sa liga. May mga basehan daw ako ng Bautorado dahil ako isang basis. Yun yung sinabi sa tryout video niya. Tingin ko dapat may unspoken rule. Well, ngayon sinasabi ko na na siguro dapat yung mga plano mag-tryout ngayong taon ang kalabanin nila ay yung mga nakaban sa liga. Tingin ko, di ba? Parang masastig yun. Huwag kami. Di ba? Sila na lang. Iba't ibang underground rap battle. Yan. At dahil sinabi ni Arik yan, alam mo yun, pagkakataon na rin ng kung sino mang opportunistang Battle League ngayon na pwede nilang kunin lahat ng mga naban. Gumawa sila ng sarili nilang eksena, di ba? Why not? Sinubukan ng gawin yun ng, kunwari, PSP, alam mo yun, ginamit nila yung PSP para sa mga hindi makasampa sa flip top na, dito kayo, sige, diba? Gamitin natin yan. So, ewan ko kung may magtatangka pa rin ngayon, pero, di ba? Sa sinabi nga na ito ni Batas, tila hindi nagustuhan ito ni Akata at minura niya ito. Pinginan nito ni Batas no? Sabi niya sa basehan ng bawat turado niya, dapat daw yung mga magta-tryout ang i-diss kaming mga band sa flip top. Tapos natutuwa siya, ha? Kung sabihin ko kaya sa poking ina mo, magpagamot ka na lang dyan sa Canada, manahimik ka kasi yung atay mo bulok. Bagamat minura niya si Batas, sinabi ni Akata na hindi siya galit dito at pinromote pa nga ang channel ni Batas. Yung mga nakaban sa liga. Gusto mo kaming sulatan ng mga nagta-tryout. Pagalingan silang i-body bag kami. Kasi hindi nyo kami mabanggit. Kasi kayo ay bading dong! Go, di ba? Parang masastig yun. Mas astig kung binabanggit nyo yung mga pangalan namin. Engagement! Ako hindi ako galit. Wala akong galit sa mga pinagsasabi mo dyan. Wala akong pake. Gusto ko yan. Banggitin mo ako. Kinikilig ako. Pansinin nyo tong mamang to. Baka kailangan nyo ng matinding panggamot. Suportahan nyo yung channel niya, okay? Like nyo ang Batas, ano yun? Ano ba yung channel nito sa YouTube? Basta like nyo yung page niya. Subscribe kayo sa YouTube niya para ayos, di ba? Makatulong tayo sa kanyang pagpapagamot. Hihi! Atay ko, pakak! Sa kabilang balita naman, dahil nga sa binanggit ni Apex sa kanta niyang Tuldok, ang laban niya kay Goryong Talas. Dahil dito nagsimula ang lahat. Pagtira niya sa flip top at kay Enigma. Sinyo versus Apex, pustahan na naman! Sunugan ng pera hanggang sa yung bulsa, walang laman! Yung ganyang galawan, puro lang katangahan dahil sugal sa labanan ang ugat ng dayaan. Inamin niya din ito sa naging laban niya kay M-Site sa PSP. Hindi ako magsasalita sa laban ko kay Goryo kung hindi ko kayo nahuli. Habang rounds ko, kinakausap yung mga hurado para di ako marinig na mabuti. Ginawa nila yan kasi sa sunugan, feeling nila sila nalugi. Pinag-isipan nyo kagad ng masama, hindi nyo muna pinag-isipan ng mabuti. Dahil nga daw sa pagkatalo ni Apex kay Goryong Talas, kaya nag-rampage siya. Dahil dito inalam natin ang pulso ng mga battle MCs. Kung sino ba para sa kanila ang nanalo sa labang Apex versus Goryong Talas. Kung tayo papapiliin ako, Apex ako. Kami naman yun sa amin lang. Siyempre tayo makakapag-post na tayo, ma-appreciate na natin lahat. Pero kasi sa ganyang settings, may na puro MC, siyempre that na-appreciate na on the spot yan. Sino nanalo sa round 3? Round 3 pwedeng Apex, pwede siyang Apex, pwede siyang Goryong Talas ulit, para siyang round 1. Yung round 1, tinabla ko yung, itong round 3,
Pwedeng tabla din, pwedeng Apex, pwedeng Goryong Talas. So, round 2 lang. Konting-konti lang. Di ba kay Apex yung round 2 ko na konting-konti. So, pwede manalo both MCs para sa akin. Pero yun, yung round 3, pwedeng kay Apex, pwedeng kay Goryong Talas. Pero kung ako boboto, kay Apex pa rin yun. So, yung round 2 kay Apex, kahit di na ako bumoto sa round 3, kasi medyo tabla lang naman, di naman ako masyado nauga sa parehas. Apex round 2, Apex boto ko, kaso yun nga, ang nanalo dito ay si Goryo. Yung boto ko dito, 1, Pex. Yun yung malinaw. Sa round 2, Sir Goryo, napakalinaw din naman nun. Tapos round 3, para sa akin, Apex ng Gahibla. Hirap i-judge nun, men. Pareha silang malakas. Pareha silang nag-aakusahan. Yung si Goryo, inaakusahan yung sunugan ng pandaraya, panluluto. May ganun din sa laban niya kay Sinyo. Ang gulo, no? Ang daming kontrobersya, ang daming istorya, ang daming backstory. Parang galing pa ata to sa laban pa ni Pex kay Six Threat. Ang daming mga issue na ang hirap ng balikan lahat. At parang, yun nga, mahirap siya i-judge dahil dikit. Tapos, syempre, huling bumanat si Goryo. Parang mas huling beses mong madadama yung kanya. Parang doon napapasok din yung recency bias. At sa uling balita, etong nakaraang February 21, may event na ginanap ang bargain sa Liga ni Sinyo. At ang main event nga dito ay 3-way sa pagitan ni Marmol, Parin at MKL. Si Marmol nga ang crowd favorite dito dahil humakot ng views ang tryouts niya sa bargain. Pero isa nga sa nakaagaw ng pansin ko ay si Parin. Isa pala itong bulag. First time kong makakita ng battle MC na bulag dahil dito pinanood ko yung mga rounds niya. Pangalan ng aking kalaban, Marmol at MKL. 3-way agad yung setup, abahanep, iba rin. Dalawa agad kalaban, dalawang mga aneng, oo, dalawa agad kalaban, dalawang walang dating. Unang-una si Marmol na yung pangalan pang bato. Nakapasok, nakatagos kahit yung banat pang bano. Patunay doon yung sa tryouts niya, yung banat niya, pakinggan nyo. Sa Apex daw yung kalaban, pero pang rally yung tagpo. Kung sino-sino dinadama yung puta. At itong sa MKL, na yung pangalan pambading. Sa taltunog bakla naman, dapat ginawa mo ng Raquel. Ibang gali mo na rin. Ang pumapel ng pumapel, saluin nyo ni Marmol ang 10 bala ng baril. So kayo ba mga kuys, ano masasabi nyo sa battle MC ng bargain na si Parin? At sang-ayon ba kayo kay Batas na yung mga ban dapat ang tirahin ng mga magta-tryout sa flip top? Kung ano man sa loobin mo, comment pa lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.